Samsung na UE50 EU7002G. Yan yung kanyang model number. Bali ito yung kanyang power supply, tapos karugtong niya ay mainboard na. So ang issue ng unit natin ay ganito siya. Yan, may problema siya sa babang side. Pero yung sa taas natin, may picture naman pero nagkakaroon siya ng vertical bar lines, tapos yung ganyan guwit-guwit. Yan, so pumapangit yung display niya. Okay, so yan yung issue nito. So yung ganitong model, tapos yung gamit na panel nito, pag hindi mo kabisado ang problema na ganito, tapos yung function ng T-con, tapos nag-block ka dyan or nag-cutting method ka dyan, tapos mali yung pag-execute mo, hindi yan lalabas yung kanyang DC to DC. Ito kasi may protect ito. Pag nag-tape ka dito, kasi ang clock signal kasi natin ito. Yan, so bali yan yung clock signal natin, tapos tatapat yan dito. Dito yung clock signal natin. Pagdating dito sa kabila, dito naman yung clock signal natin. So pag nag-tape method ka dyan, may diskarte dyan kung paano mo siya papalabasin yung DC to DC niya na nag-tape ka rito. Kasi pag nag-tape ka rito, tapos may circuito ka dyan na naisama, na i-tape mo rin, matik yun, hindi lalabas yung kanyang DC to DC. Kasi ito, pag inhang mo yung ribbon nito, hang natin yung ribbon. Yan. Dalawang ribbon, hang natin. Titingnan natin kung magkakaroon ito ng DC to DC. Pag hindi siya nagkaroon ng DC to DC, ibig sabihin may protect sa may top board yung ating T-con. So ayan, nag-backlight na siya. So check ngayon natin, 12 volts natin. So mayroon siyang 12 volts. Tapos check ngayon natin yung BGH natin, ito BGH. So mapapansin nyo, wala siyang BGH, 00 siya. Kasi nga nag-protect na siya dahil walang ribbon na nakakabit. So try ngayon natin, isang ribbon lang ikabit natin. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng DC to DC pag isang ribbon lang ang ikakabit natin. So aalamin din natin. Tingnan natin yung top board number. So sa forma na lang siguro. So ito kasi malabo, ano? Ito malabo. So ito naman yung nakalagay dito. Okay, so try natin ngayon dahil naikabit na natin yung isang ribbon. Yan, tapos yung isa nakaangat. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng DC to DC. Yan. So dito BGH natin. Okay, so negative, wala siyang DC to DC pa rin. Yan. So isang ribbon lang yan. Ngayon ikakabit natin ngayon yung dalawang ribbon. So ingat-ingat, kailangan nakabunot yung unit or nakapatay bago nyo ikabit yung ribbon na ito para hindi magka-problema yung panel natin. Okay, saksak ulit natin. Yan, tingnan natin kung mayroon siyang DC to DC. Yan, bali dalawa na yung ribbon na ikinabit natin dyan para makita nyo na mayroon na siyang DC to DC. Ayan, no? Mayroon na siyang DC to DC, ano? So ibig sabihin yan may picture, pero yun yung picture na pinakita ko kanina nung problema niya. Ayan, no? Yung gumuguit-guit siya. So yan yung issue nito. Ayan, gumuguit siya. Okay, so pangit yung display. So yan ang problema ng unit natin. So sunod natin gagawin dyan ay mag-tape method tayo. So pwede tayo dito mag-tape or pwede din dito. Ngayon tape tayo ngayon. So ito nag-tape tayo. Tinape natin yung side na ito. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pin or 15.
So try ngayon natin, titingnan natin kung lalabas yung kanyang DC to DC sa ginawa nating step na ito. Yan, kabit lang natin to. Tapos lock natin. Tapos sukat ulit tayo ng DC to DC. Titingnan natin kung lalabas yung kanyang BGH, BGL dahil nag-block na tayo ng isang side. Okay. So, yan, may backlight na siya. Namatay, yun, may backlight na siya. So, tingnan natin kung mayroon siyang BGH dito. Okay. So, wala, ano? Yun, no? Yan yung sinasabi ko. Pag nag-tape method kayo, tapos mali yung pagka-execute nyo ng tape method, yan, nawawala pa rin yung kanyang DC to DC. Samantala yung binlock nyo lang ay yung sa portion lang ng clock signal natin. So may tips dyan kung bakit siya hindi nagkaroon ng DC to DC. Sunod natin gagawin dyan ay tatanggalin natin yung tape natin. So tatanggalin natin ito. So ito lang yung gagawin natin dyan. Magti-tape pa rin tayo, pero mayroon tayong i-adjust sa tape method natin. So nag-tape tayo dito. Makikita natin yung tape method natin dito. Sana. Ito. Yan. So itong isa, yung nasa gilid, yung pinaka isang circuit dito, huwag nyo yan i-tape. Iwan nyo yan na naka-open. So dito tayo nagsimula ng tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bali 13 pin ang binlock natin. Hindi ito kasama yung isa sa gilid. Kasi ito pag sinama mo yung isa sa gilid na yan, magpo-protect yan. Hindi magtutuloy yung DC to DC niyan. So testing natin ito. Ito alam ko yung unit na ito parang na-repair na rin ito. Kumbaga na-try na rin nila troubleshoot. Kasi mayroon na tayong ebidensya na na-troubleshoot na. Ayan, no. Mayroon na siyang tape na hiwalay. So ngayon, naikabit na natin yan. Tapos nag-iwan tayo ng isang circuit sa gilid. Testing ngayon natin. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng DC to DC. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito yung ating BGH. Yan, BGH natin yan. So pansin nyo, nagkaroon siya, no? 25. Tapos, yun pa rin yung area na yun yung nilagyan natin ng tape. Tapos, sa unang setup natin kanina, ay wala siyang BGH. Ngayon, sa pangalawang setup natin, mayroon na siyang BGH. So, yun yung tips ko sa inyo. Kung nakatutok kayo sa video na ito, malaking bagay ito para matutunan nyo yung protect ng T-con na ganito, tapos yung panel na gamit na ganito. Ito yung panel. Tapos dito yung mga clock signal din yata natin ito, no? Natin. So nakalagay lang dyan ay R. Yan, R lang ang nakalagay hanggang 13, 14. Okay. Tapos sa kabila ganun din. Board number. Yan, HF 5000 UB. Tapos ito din yung mga resistor sa kabila niya. Yan. So siguro kung nag-remove kayo ng resistor dito, baka hindi siya mag-protect, pero hindi ako sure. Mas madali kasi yung tape method kaysa mag-remove ng resistor. So titingnan ngayon natin kung mayroon siyang display kasi nga na-execute na natin yung tamang pag-tape method. So hindi rin naman natin nabilang kung ilang clock signal yung natakpan natin. Pero yung area na yon, yung side na ito, yun yung tinakpan natin. So mula dito hanggang dito, no? So tingnan na lang natin yung picture kung nagkaroon siya ng display or umayos ba siya. So yan, no.
Hindi na siya nagbe-vertical bar lines, ano? Clear na yung display niya. So ibig sabihin niyan, yung side na nilagyan natin ng tape ay yun yung side na may problema, or yun yung side na sira, no? Yung nilagyan natin ng tape. So dahil dito tayo naglagay ng tape, ibig sabihin niyan, itong side na to ay sira para sa signal na yan ng clock signal sa swapping voltage. So itong side na to ay buo pa. Wala pa tayong tape method yan. Wala pa tayong ginalaw na tape method or binago na salpito dito. So okay na ito. Bali one side lang na may problema sa kanya. So ito, pag nagdalawa na yung side na may problema sa clock signal, ay hindi na nagagawa. Ang remedyo, palit na panel. So hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod ulit natin na video, sana makatulong sa mga baguhan or hindi pa alam yung setup ng ganitong T-con. Paano i-tape method na hindi siya magpo-protect. So ganun din yun yung dito sa kabila. Mag-iiwan ka rin ng isa dito sa gilid para hindi mag-protect yung ating DC-DC.